ipasabi sa pastor. So, naiintindihan ho natin. Kaya ito ang sitwasyon ni Moses noon. Kaya nagalit ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, sabi nga ni Moses, titingnan natin ngayon kung kanino ba nangusap ang Panginoon. Kung gagawa ang Diyos ng kakaiba, there was a challenge here. Yung mga nagrebelde against Moses, nilamon silang bigla, bumuka ang lupa at nilamon silang lahat. Wala akong gustong lamunin ng lupa dito, amen? All of us here, we need to support our leaders. Kung hindi tayo susuporta kay Pastor Rolly, kay Pastor, hindi tayo uusad. Ang pastor na uuna para alamin saan tayo dadaan. Hindi nahuhuli ang pastor susunod sa mga plak. Kapag nagpatawag ang pastor, pumunta kayo, may meeting tayo. Ay, tinatamad kami, pastor. Hello? Wala na tayong pinagkaiba sa mga nagre-rebelde kay Moses. Anong nangyari sa kanila? They were being punished by the Lord. Kaya magtatanong kay sarili nyo, bakit hindi kami pinagpala? Nagsisimba naman kami tuwing linggo. They murmur against Moses. Bakit ba nagmumurmur ang isang tao? Dahil hindi siya komportable. Bakit ba siya nagmumur? Dahil nag-oppose siya sa leadership. Bakit siya nagmumur? Dahil nagre-rebelde siya. Sabihin mo nga sa katabi, mula ngayon, suportahan mo ang pastor mo. Kapag hindi nagkakaisa ang kongregasyon, kapag lahat puro leader, walang mangyayari. Hello? Kaya sinabi ni Moses, minsan dumating na sa time, napagod na rin si Moses. Sabi nga ni Moses, Lord, pag nag-offering sila, huwag mong tanggapin yung offering nila. Sino ba sila? Inutusan mo lang ako. Ako bang nagpaanak sa kanila? Ako bang nag-raise sa kanila? Napapagod na rin si Moses. Napapagod na rin si Pastor sa kakasunod sa inyo. Hello? Dapat kayo ang sumusunod sa... Naalala ko nga sa Pilipinas, the same procedure. Gusto ng pastor mamili ng supply. Bibili tayo ng bond paper. Sabi ng mga elders, naku pastor, hindi tayo bibili. Kasi nakabili ng bond paper. Kasi hindi pumayag kaya mga elders na bibili. Ito ho ang naging problema sa mga bawat kongregasyon dahil ang mga elders na inappoint ng pastor ang siyang nasusunod instead na siya ang susundin. Hindi ako pumunta dito para mag-sermon sa inyo. Hindi kayo pumunta dito kung kumain para sa sermonan. I have given the word. I'm not preparing this one for tonight. Kaya na akong dapat ituturo. I was just following what? The message of Pastor Rolly. Moses was being sent. Moses was the deliverer. Kung gusto nating makalaya, sumunod tayo sa deliverer. Tahimik na tayo. Naalala ko na nagturo ako dun sa isang church sa may outside, sa may Joinville. Sabi niya, tama ka daw pastor, tama ka pastor. Mag-repent na kami mga elders. Ganon din ang nangyari sa kanila. Which is, dapat nating itama ngayon pa lang. Kasi kung patuloy natin gagawin yun, na tayo ang nasusunod instead ang leader, paano tayo uusad ang ating ministry? Minsan sa loob mismo ng mga elders, yung pa ang nagbabangayan. Hindi pa nagkakasundo.
Isipin nyo si Moses, mula umaga hanggang hapon, tumatayo siya ng judge. Kung may problema ka bro, pipila ka. Yung iba nakapila. Maghapon yun. Kaya sinabi ni Jethro, mag-appoint ka ng mga elders na tutulong sa'yo. Kayo na in-appoint ng mga elders, in-appoint kayo ng Panginoon para tulungan ang pastor na magbigay ng, magkaroon ng magandang desisyon. You will be the council of leaders kapag mayroong desisyon na kailangan gawin. Nandyan kayo, pastor, itong palagay ko na mas magandang solusyon diyan. Mag-agree ang iba kung maganda. Then the pastor will decide. Hello? Nawa sa maikling mensaheng ito ay meron ho tayong natutunan. Amen? Ayaw ho ng Diyos na tayo habang tumatagal ang taon, nagiging bansot ang ating paglaki. Bakit nagiging bansot tayo? Hindi makakilos ang gusto niyang bungkalin kayo. Minsan natatakot ang pastor pag nagturo ng patungkol sa kanya dahil baka mawala naman ang membro, maubusan. Ako, pag tinuro ko itong immorality, ma-immoral pa naman yan. Hindi na atin sa church yung kinabukas, wala na, maubos ang membro ko. I don't care kung maubos ang membro as long as I'm teaching the word of God, the truth, because the truth shall prevail. Hindi dapat tayo atubiling mag-share ng word ng katotohanan. Dahil nandito tayo para i-share yung word. Hindi dahil patamaan ka. Sinare yung word sa inyo dahil mahal kayo ng... Amen? Are we learning something today? Pastor, Rolly, to share something. Hindi ho nagsusumbong si Pastor Rolly sa akin. Baka sabihin nyo, Pastor, pag uwi mo mamaya. Wala akong sinusumbong si Pastor Rolly sa akin. I believe that it's just a relevant. The word is the word for today. Because meron doon gustong ayusin ng Lord sa ministry natin. Mali sa ministry namin. Gusto natin lumago tayo lahat, magpakoreko tayo. Because according to the Word of God is used for correcting, rebuking, and training in righteousness. Ang problema sa church, rebuke ka lang ng rebuke. Alam niyo rebuke? Ikaw, immoral ka. Ikaw, ano ka? Rebuke ka lang rebuke, wala kang correction. Kung minire-review ka, dapat i-correct ka. Alam mo, sister, sabi sa word, ganito yan. Hindi pa uli lahat. Ito gagawin natin. So, i-guide mo siya, hindi lang tapyas ng tapyas. Kaya kung puro ka tapyas ng tapyas sa church, maubusan ka talaga. Correct and rebuke and correct. Minsan, very sharp ang bibig nating mga rebuke, pero tayo mismo, marami ding tuwing sa mata. Magaling tayong mag-point ng kamay sa kanya, ikaw. Pero ang bumalik sa'yo, 3. Nakita niyo yung point? Pag tinuro ko siya, 3 ang bumalik sa akin. Ibig sabihin, tingnan mo muna yung sarili niya. Are we learning something today? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat o God sa hapon po ito. Dalangin naman ng Diyos ng iyong salita na tinuro sa amin. I pray, O God, that it will touch the heart of your people. I pray that they will grow, they will be matured, O God, and they will not feel it as they will not be offended by those words, because those words
are being released in order to correct and train din, Panginoon. Salamat sa hapon pong ito. And I pray, O Lord, along with this offering that we have offered to you this afternoon, I pray that there will be multiplication, there will be an overflow of finances, ano man ang mga prayer request nila, Panginoon Jesus, sa hapon pong ito. Let them receive the portions that they have you have prepared for them, Panginoon. Salamat na marami as we continue our fellowship this afternoon. Bless us, O God, and bring us once again to our home safe and sound after this fellowship. We promise to give you back all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.